Makati laban sa Taguig. Nauwi na nga sa Bangayan ang agawan ng dalawang lungsod sa Fort Bonifacio. Nakuna ng video ang kaguluhang yan na nag-ugat sa pagbabaklas ng tarpaulin na may nakalagay na "Welcome to BGC Makati." Mula sa Taguig, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Mel, lalo ngang umiinit ang sigalot sa pagitan ng lungsod ng Makati at Taguig sa pinag-aagawang ilang barangay sa Fort Bonifacio. Kabilang na nga riyan ang Bonifacio Global City. Alam mo, Mel, ang kanilang away hindi na lang sa korte kundi pati na rin sa kalsada. Ito ang nanggagalaiting pahayag ni Makati Mayor Junjun Binay sa anya sobra ng ginagawa ng Taguig City sa kanila. Hindi lang daw kasi nanggugulo kundi lumabag pa sa batas ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Ang tinutukoy ni Binay, ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga tauhan ng Makati at Taguig City kahapon na nakuna ng CCTV. Sa video, makikita ang mga lalaki na nakaputing t-shirt na may nakasulat na "I love Taguig" na nagbabaklas ng mga tarpaulin na kalalagay lang na Makati sa McKinley Road sa Forbes Park, Makati. Nakasulat sa tarpaulin na "Welcome to BGC Makati." Maya-maya, dumating ang mga tauhan ng Makati City na naka-blue na t-shirt para sitahin ang mga nagtatanggal. Pero di nagpatinag ang mga taga-Taguig hanggang magkagulo na. Kita rin sa video ang paglapit ng isang lalaki na naka-pink sa nagkakagulong grupo. Hawak nito ang kanyang cellphone na tila kumukuha ng video. Hinabol siya ng grupo hanggang sa kanyang sasakyan at kinuyog. Ang lalaking nakuyog, iniharap kanina sa media ni Binay. Nakabenda ang braso at napakilalang si Ryan Guray na tauhan ng barangay Southside, Makati. Pinipilit kong kunin yung cellphone dahil dapat daw burahin ko yun dahil ano daw po ang authorized ko para kunan sila ng ano. Tapos nung hindi ko po binigay, doon na po ako nila ginawa ng action na saktan, tapos saka ako dinetreat na papatayin kung hindi ko ibibigay, sabay-sabay. Kaya po na bitaw ko yung cellphone, kinuha nila. Tapos sunod ako ay nakikiusap kay Mayor Lani. Isuko na ninyo ang mga empleyado ng Taguig na lumabag sa batas. Sana naman ay hindi lang pagsabihan ang mga taga-Taguig. Dapat din silang panagutin sa batas. Malinaw na hindi lang nanggulo ang mga tauhan ng Taguig sa Makati. Lumabag sila sa batas. Dapat silang managot sa batas. Sa gitna ng gulo, inaresto ng Makati Police si Rogelio Ordillo na tauhan ng Public Order and Safety Office ng Taguig dahil sa pagbibitbit ng baril. Imbes na ikulong sa Makati Jail, itirun over daw ito sa Taguig Police bilang courtesy. Pero napag-alaman umano na pinakawalan din ito ng Taguig Police. Mukhang maraming mabibigat na tao na nakikiusap na palayain ito. But under whose authority? Na sana hanggang umaga, madala sa amin, mai-inquest, at pagkatas ibibigay din namin sa kanila ang kustidiya. Ngunit ito ay lubusan nilang pinagwalang bahala. Masakit man sa kalooban ko, masasabi natin na ito ay obstruction of justice. At kami ngayon ay magpapay ng case. Hindi nagbigay ng pahayag si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Pero sa statement ni Kim Pautin, officer in charge ng Public Order and Safety Office ng Taguig, pinabulaanan niya na pinatakas ng Taguig Police si Ordillo. Ang katotohanan, pinirmahan ng Makati Police ang release order ni Ordillo. Dahil sa pag-aresto nila kay Ordillo, sasampa ng reklamo ng Taguig ang hepe ng Makati Police. Nangyari raw kasi ito sa McKinley na ayon sa Taguig ay sakop pa rin nila at labas na nasasakupan ng Makati. Hinihingi rin nila sa Makati na isurrender nito ang lahat ng kanilang police personnel, MAPSA at iba pang empleyado na pumasok sa Taguig. Mel, parehas na nindigan ang Makati at ang Taguig na ipagpapatuloy nila ang pag-exercise ika nga ng kanilang power dito nga sa Bonifacio Global City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.